Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 4 verses 21 hanggang 24. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang mga katotohanang nasa Kanya. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. The greatest need of every believer. Bakit ko po nasabi yan? Dito po sa Ephesians chapter 4 verses 21 to 24, yan din ang sinasabi ni Apostle Paul. Ang greatest need talaga natin ay yung tinatawag pong renewing of the mind. At nakasalalay po dito yung pagbabago natin. Kung paano mahahayag sa ating buhay si Jesus. Ano po? Na makikita sa atin yung matuwid, banal na pamumuhay na ayon sa katotohanan. Kaya ito yung sinasabi ni Apostle Paul sa mga taga-Epeso kasi binabalikan nila yung kanilang lumang pamumuhay. Kaya paalala po ito sa lahat ng mga believers. Ngayon, isa-isahin ko po sa inyo yung mga verses na nagsasabi patungkol po sa renewing of the mind. At mapapansin nyo, nasa Biblia sila. It's all over the Bible. Hindi nyo lang napupuna. Unang-una, dito po sa Joshua chapter 1 verse 8. Ang sabi ng Lord kay Joshua, huwag mong kaliligtaan ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ngayon sa Proverbs chapter 4 verses 20 to 22, ang sabi rito, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan at kagalingan ng katawan. Ngayon sa Psalm chapter 1 verses 2 to 3, ang sabi diyan, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. At sa Matthew chapter 4, verse 4, ito mismo ang ating Panginoon ang nagsalita. Sabi dito, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. At panghuli, yung sinasabi po ng Panginoong Jesus kay Marta dun sa Luke chapter 10, verse 42. Ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria, yung kapatid po ni Marta. At ito'y hindi aalisin sa kanya. So pansinin niyo yung salitang iisa lamang ang talagang kailangan. Kasi ano po ba yung ginawa ni Maria? Sa verse 39, naupo siya sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Kaya ano po yung makukonclude natin sa ating pag-aaral po this week? At the same time, ito po yung personal advice para sa mga believers na galing po sa inyong lingkod. So unang-una po, renewing of the mind is the greatest need of every believer. Yung iba kasi nakafocus tayo sa mga material na bagay, yung iba gusto kagad mag-serve, yung iba ay marami kagad nais gawin sa buhay or sa ministry. Alam niyo po, ang katotohanan, gusto ng Lord, mabago muna yung takbo ng ating pag-iisip. Yan nakasalalay lahat, mga kapatid. At nabasa naman natin dun sa Ephesians chapter 4, verses 21 to 24. Totoo po yan. Pangalawa, majority of our battles and struggles sa buhay originates in the mind.
Sa isipan nagsisimula yung pakikipaglaban natin sa buhay na ito. Isipin niyo po, no, si Joshua, no? Sila po'y sasalakay sa Canaan. At kumbaga makikipagdigma sila. Pero ang advice sa kanila ng Panginoon, lalo-lalo na kay Joshua, basahin yung salita ng Diyos. Ano po? Bulayin yung salita ng Diyos araw at gabi. So, bakit ganun, Pastor? Kasi alam ng Panginoon na ang totoong digmaan nasa isipan ni Joshua. At ganun din po tayo. Akala natin nakikipaglaban tayo sa buhay physically. Hindi po. Nakikipaglaban po tayo sa pamamagitan po ng spiritual warfare. Ano po? Yun ang totoong laban sa buhay at nagaganap lahat ng battles sa ating pong isipan. Ano po? Majority po. At mapapansin nyo rin po dito sa ating mga binasang verses, ano po, dapat i-prioritize natin ang Word of God sa ating buhay. The reason God gave us His Word, kaya po binigay ng Lord yung Bible. No po, anong purpose niyan? Bakit meron tayong kailangang babasahin araw at gabi? Para po sa renewing of the mind. Yun po ang purpose niya, para mabago yung takbo ng ating pag-iisip. Kaya nalulungkot po ako pagka ang mga tao, mga churchgoers, hindi minamahal ang salita ng Diyos. Mas gusto nilang makinig sa ibang kwento, sa mga illustration, sa mga quotes ng mga kilalang tao. Nagtataka sila, parang walang impact o walang talab sa kanila yung salita ng Diyos. Nakakalungkot po. Ang nakakapagbago po ng pag-iisip ng tao ay yung salita ng Diyos. Kaya ang Panginoong Hesus, ang sabi niya hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. And to be honest, para po sa akin, bago ka dapat tawaging worker, dapat malalim ka sa salita ng Diyos. Kung ikaw gusto mong maging matagumpay sa lahat ng iyong ginagawa, sa ministry, sa iyong career, magpakalalim ka sa salita ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Psalm chapter 1 verses 2 and 3. At kung gusto mo ng kagalingan sa katawan, healing, ano po sabi ng Proverbs chapter 4 verses 20 to 22, ano po, dapat i-prioritize mo ang Word of God sa iyong buhay. Napakasimple pong advice, ano po, pero totoo po yan. Nag-work po yan sa buhay ko. Gumaling po ako sa salita ng Diyos at maraming tao gumaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At panghuling advice ko po, ito po personal, galing mismo sa akin. Grow big in the Word and the rest will follow. Diba? Parang napakasimple, pero totoo po yan. Nabanggit ko kanina, magkakaroon ka ng success. Ipinangako yan ng Biblia sa lahat ng area ng iyong buhay. Spiritual, physical, maging sa health mo, sa iyong career, at sa iyong ministry. Kung ikaw ay lalakas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano po? Kaya huwag niyong uunahin yung ibang bagay. Ano po? Para sa akin, kung ikaw ay baby Christian, magpakalakas ka muna sa salita ng Diyos. Hanggat maaari, i-meditate mo ang salita ng Diyos araw at gabi. At kapag malakas ka na, the rest will follow. Ako po, hindi ko naghanap ng ministry. Idinagdag lang sa akin ng Diyos yung ministry. Nung na-inlove po ako sa Word of God, saka lang po dumating yung mga gawain, yung mga ministry. Hindi po ako naghangad na magpastor. Na-inlove lang po ako sa Word of God. At nagkaroon ako ng Bible study. Pinahintulutan ng Lord na ako'y magsalita sa iba't ibang gawain, sa mga outreaches, at higit sa lahat, sa church. So, yung iba kasi inuuna yung ministry, kinakarir yung ministry. Hindi po ganun. Ang approach po, magpakalakas muna tayo sa salita ng Diyos. Grow big in the Word. Katulad ni Maria, ano po, ni-recognize ni Lord yung kanyang ginawa. Sinabi niya kay Martha, isa lamang. So, ibig sabihin, isa lang talaga ang kailangan. At pinili ni Maria yung mabuti. At ito'y hindi aalisin sa kanya. So, ito po'y paalala sa atin.
Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. At tunay nga, naintindihan namin na ang greatest need ng lahat ng believer ay ang renewing of the mind. At nagaganap lamang ito sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na paulit-ulit naming binubulay-bulay, inilalagay sa aming isipan, sinasabi at ginagawa. Kaya Panginoon, turuan mo kami na maging malakas sa salita ng Diyos. Grow big in the Word. At mararanasan namin yung ipinangako mong success sa buhay na ito, physically, spiritually, even sa career at sa aming ministry. Maging sa aming personal na buhay sa aming pamilya. Salamat po at napakasimple po pala ng paraan mo, Panginoon, upang kami ay tunay na magtagumpay sa buhay na ito. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.